ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hindi dapat inaasa sa swerte ang magiging kapalaran ng isang tao. Mas mabuti pa ring samahan ito ng tiyaga at pagsisikap para magkatotoo. Ang tunay kasing tagumpay ay hindi makukuha sa himala kundi sa effort natin mismo. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aljun. 18 years old ako nang mangyari ang kwento ko. Papa Dudut, hiwalay na ang mga magulang ko. Mabuti na lamang, senior high school na ako nang magkaroon sila ng kani-kanilang pamilya. Dahil hindi ko kasundo ang bagong kinakasama ng nanay ko, ay kay Papa ako sumama. Tanggap naman ako ng kinakasama niyang si Tita Esang. Parang tunay na anak na nga ang turing sa akin. Mabait siya at maasikaso. Kaya lang ay mapaniwalain talaga siya sa mga pamahiin. Yun lang ang naging problema ko sa kanya dahil minsan ay nakakairita na rin ang pagbabawal niya dahil sa mga paniniwala niya. Lalo na tuwing Semana Santa. Lunes Santo na, Aljun. Baka naman maisipan mo pang pumunta sa kung saan saan. Pumirme kayo dito sa bahay at magnilay-nilay. Opo, tita. Tuwing sasapit ang Semana Santa ay hindi na kami pinapayagan ni Tita Esang na umalis ng bahay. Pinapayagan lamang kami kapag may importanteng gagawin, tulad ng kapag may bibilhin kami sa palengke. Pero bago talaga ang mahal na araw ay nakapamili na kami, kaya wala na talagang dahilan para lumabas-labas pa. Napaka-OA talaga ni Mama, hay. Pagpasensyahan mo na lang ulit siya, Kuya Aljun. Nginitian ko na lamang noon ang stepsister kong si Mika. Sanay na rin naman ako kay Tita Esang. Sinusunod ko na lang din ang mga sinasabi niya. Pero para hindi kami magkaroon ng problema, kaya lang minsan gusto ko na rin siyang kontrahin sa mga sinasabi niya. May mga pagkakataon kasi na malayo na sa realidad ang pinapaniwalaan niya, na kahit ang normal naming pamumuhay ay naaapektuhan na. At naging malala pa yon nang dahil sa dinala niya sa bahay ang isang bagay na sinasabi niyang magdadala daw ng suwerte. Noon pa man ay mahilig na talaga si titang bumili ng kung ano-anong pampaswerte. Mapahalaman man o mga feng shui items. Ngunit sa pagkakataong yon ay iba ang dala niya. Isang basag na imahe ng Santo Niño na pinabuo niya lang sa kung saan. Antigo na ang imahen at marami na ang nagmay-ari bago pa napunta kay tita. Sabi nung nagbenta sa kanya ay may dala daw na swerte at himala ang imahen kaya nakumbinsi siyang bilhin ito. Mura na lang din namang ibinenta sa kanya
kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Hinayaan lang namin si tita pero sa halip na ilagay niya yon sa may altar, ipwenesto niya sa gilid ng front door ng bahay namin. Mas maganda raw ang pwestong yon para maganda ang pasok ng swerte sa amin, Papa Dudut. Sino ba naman ako para basagin ang trip niya? Kaya hindi ko na lamang pinakialaman kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko sa imahe na yon nung unang beses ko pa lamang nakita yon. Para bang mabigat na hindi ko maipaliwanag. Kinagabihan ay nagpuyat ako sa panonood ng anime series. Bandang 12:00 na noong nakaramdam ako ng gutom. Lumabas ako ng kwarto para pumunta sa kusina, pero bago ako makarating doon, madadaanan ko muna yung sala kung saan ay nakalagay yung imahen. Madilim doon, sa kusina lang kasi nakabukas ang ilaw sa gabi at solar light lang yon, kaya hindi na ganon kaliwanag ng ganong oras. Noong papunta na ako sa may kusina ay bigla akong natigilan nang may mapansin ako sa may sala. Para kasing may nakatayo doon. Tao ba yun? Sa isip-isip ko pa ng sandaling yon. Medyo lumapit ako para makita ng mabuti yung nakatayo sa gilid ng pintuan. Pa, ikaw ba yon? Tanong ko pa nang maisip na baka si Papa yon. Kasing laki niya lang kasi yung figurang nakita ko at halos same build sila ng katawan. Wala akong maaninag na mukha dahil halos anino lang talaga na nabuo sa dilim ang nakikita ko ng sandaling yon. Pero nang tuluyan akong makalapit sa may pintuan, wala namang tao doon. Wala si Papa dahil siguradong mahimbing na ang tulog niya sa kwarto nila ni Tita Esang. Napailing na lamang ako noon. Iniisip ko na lang na guni-guni ko lang yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dahil hindi na ako lumalabas ng kwarto tuwing hating gabi ay hindi na ako ulit nakaranas pa ng kababalaghan. Hindi ko rin naman iniisip na may something sa bahay kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Kaya lang Papa Dudut, tuwing napapatingin ako doon sa imahen ay parang bigla na lamang akong kinakabahan. Alagang-alaga yon ni tita sa paniniwalang swerte ang dala noon sa amin. Pero kung ako ang masusunod, Papa Dudut, ay hindi ko gugustuhing ilagay ang imahe na yon sa bahay at ituring na parang napaka-importanteng bagay. Ngunit sa paglipas nga ng ilang buwan, mukhang nagkakatotoo na nga ang sinasabi ni tita. Mukhang legit naman na pampaswerte yon dahil sunod-sunod ang dumating na blessings sa amin. Tagumpay yung sinimulang small business ni Tita Esang. May nakuha kasi siyang pwesto na malapit lang sa school. Narentahan niya yon para gawing karinderya. Sa harapan naman noon ay ginawa niyang tindahan ng street foods. Kumuha lang siya ng tindera para mag-asikaso noon habang busy naman siya sa karinderya. Maraming kumakain sa karinderya niya dahil bukod sa sobrang affordable ang mga ulam ay nag-offer talaga siya ng student meals na hindi tinipid. Nakapasa rin sa board exam yung panganay niyang anak na si Kuya Melvin. Kaya paniwalang paniwala si tita na may swerte talagang dala yung imahe na nabili niya. Alagang-alaga niya ito at ayaw pahawakan man lang sa amin. Ingatan niyo ang imahe na to dahil ito ang nagdadala ng napakaraming blessings sa pamilya natin. Ma, kulang na lang itabi mo sa pagtulog yan. Biro ni Mika kay tita. Hindi maganda yung biro mo yan ha, Mika ha, umayos ka. Sinamaan ni tita ng tingin si Mika, kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumahimik. Noong una hanggang pananaway lang ang ginagawa ni tita kay Mika. Tuwing binibiro siya sa sobrang pag-aalaga niya doon sa imahen. Pero sa katagalan ay unti-unti na rin siyang nag-iiba. Mas umiikli ang pasensya ni Tita Esang at umaabot pa sa puntong nasasaktan na niya ang stepsister ko. Nagsunod-sunod pa rin ang swerte kay Tita Esang bukod sa mga nauna. Isang malaking himala na nakita ulit namin yung aso namin na ilang buwan nang nawawala. Pinangalanan namin yon na Aki. Akala namin ay patay na siya o napunta na sa masasamang tao
kaya hindi na nakabalik sa amin. Pero nakapagtataka na bigla na lang siyang bumalik. Si Mika yung nakakita sa alaga namin sa labas lang ng gate. Kaya naman kahit ang stepsister ko ay naniniwala na rin sa himala at swerteng dala ng imahen. Siya kasi ang pinakamalapit kay Aki. Katabi niya pa ang aso namin sa pagtulog. Ang galing talaga ng imahen na yan. Sorry kung medyo nakontra kita nung una. Pero ngayon nafe-feel ko na talagang legit ang swerteng dala niyan sa atin. Sabi noon ni Mika habang buhat-buhat si Aki. Sus, nasasabi mo lang yan ngayon dahil nakita mo na ulit si Aki. Pero kung hindi nakabalik yung aso natin, baka binabash mo pa rin si tita. Natatawa kong biro sa kanya. Tumigil ka nga kuya. Oo nung una, hindi pa ako kumbinsido. Pero sa dami ng magagandang nangyari sa atin ngayon, naniniwala na rin ako na swerte talaga yung imahe ni mama. Imbis na makipagtalo ay pinagkibit balikat ko na lamang ang sinabi ni Mika. Kahit kasi si Papa ay naniniwala din doon. Kaya ako lang talaga ang nag-iisang hindi naniniwala sa swerte at mga pamahiin at pinapaniwalaan ni Tita Esang. Sa ilang buwan na kumikita ang karinderya, nakaipon na si Tita Esang kaya nabili na niya yung pwesto na nirerentahan niya. Nakabili na rin siya ng tricycle na pinababoundaryhan niya para may dagdag na kita. Pinag-iipunan niya ang para sa tuition fee namin ni Mika. Maswerte kami dahil kahit noong hindi pa talaga ganun kalaki, ang kinikita ni tita ay sa private school niya na kami pinag-aaral. Ang sabi niya, kaya naman daw nila ni Papa na pagtulungan yung gastos. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Hindi naman niya ako tunay na anak pero patas lang ang tingin niya sa aming lahat. Pinagsasabihan niya kami tuwing nagkakamali. Kapag meron ng isa ay meron din lahat para walang inggitan. Kapag may handa sa birthday ni na Mika at Kuya Melvin, ganon din ako. At ayos lang din yon sa mga step siblings ko. Ngunit matapos ang sunod-sunod na swerteng nararanasan namin ay isa-isa na ring dumating ang kamalasan. Kuya Aljun, nakita mo ba si Aki? Kanino ko pa kasing hinahanap at hindi ko makita. Hindi mapakali si Mika, baka sa mukha niyang matinding pag-aalala. Hindi hindi ba pinakain mo pa siya kaninang tanghali? Pinakain ko nga pero nung naligo ako, paglabas ko ng kwarto, hindi ko na makita si Aki. Hay, saan kaya nagpunta yun? Pag nawala na naman siya, baka mahirapan na tayo maghanap. Naku, sigurado yun. Dahil naaawa na ako kay Mika, ay tinulungan ko na siya sa paghahanap kay Aki. Kahit paano naman ay mahalaga din sa akin yung asong yon. Malambing kasi si Aki at madaling turuan kaya nakakatanggal ng stress kapag nilalaro namin. Lumabas ako ng bahay para maghanap. Pero kahit natignan ko na ang bawat sulok ay wala pa rin talaga akong napala. Sinubukan kong maghanap sa labas ng gate. Nagtanong-tanong na rin ako pero wala raw nakakita kay Aki. Kitang-kita ko ang pananamlay ni Mika nang maghapunan kami kinagabihan. Dismayado siya na hindi namin nahanap ang alaga naming aso. Panay ang sabi niya na paano raw kung may masama nang nangyari kay Aki at hindi na talaga makabalik sa amin. Ang sagot naman ni tita, huwag kang mag-alala anak. Hanggat nandito sa atin ang mahal na imahen, palaging may magandang mangyayari. Babalik si Aki, maghintay ka lang. Gusto ko sanang magsalita noon pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko dahil hindi maganda kung kokontrahin ko pa sila sa ganong sitwasyon. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang makarinig ako ng malakas na kalabog sa labas ng kwarto ko. Pinost ko muna yung pinapanood ko para makiramdam. At nung hindi na nasundan yung ingay, dahan-dahan akong tumayo para silipin kung ano yon. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang akong kinabahan. At para makasigurado ay kinuha ko yung isa sa mga yantok na ginagamit ko sa pag-aarnis bago lumabas ng kwarto. Hindi ako nagsalita at tahimik lang na nakikiramdam. Papadudot, pagdating ko sa mismong
sala ay muli na namang bumigat ang pakiramdam ko. Wala naman akong nakita na kahit na ano. Wala ring sign na may nakapasok sa bahay namin. Pero ilang sandali lang mula nang lumabas ako ng kwarto, nakarinig naman ako ng ingay sa labas. Narinig ko ang ingay ng gate namin na parang may nagbukas nito. Dali-dali kong binuksan ang pintuan para gulatin kung sino man ang nagtangkang pumasok sa bakura namin bago pa man yon may magawa na kung ano. Ngunit laking gulat ko, Papa Dudut, nang hindi tawang bumulaga sa akin noon, Papa Dudut. Pero bago ko pa yon tuluyang malapitan ay nauna lang tumambad sa akin ang mga patak ng dugo. Sa tindi ng kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yun ay halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Sinundan ko ang mga patak ng dugo at napagtanto kong papunta ito sa may likod ng aming kusina. Doon na ako napamura, Papa Dudut, nang makita ko ang alaga naming aso na si Aki, duguan at naghihingalo na. Sa itsura niya noon ay parang pinilit niya lang na gumapang papunta doon, sa pagbabaka sakaling may makakakita sa kanya para masaklolohan siya. Ginising ko kaagad sina Papa at Tita. Nagising na rin sina Mika at Melvin sa ingay namin kaya hindi ko na sila kinailangan pang katukin sa mga kwarto nila. Kaagad na napahagulhol si Mika nang makita ang sinapit ni Aki. Wala na kaming nagawa para iligtas ang asong yon dahil binawian na ito ng buhay makalipas lamang ang ilang sandali. Inalam namin kung anong nangyari kay Aki at humantong siya sa ganong kalagayan. Nang i-check ni Papa ang katawan ni Aki, na-realize niya na may mga sugat pala ang aso namin. Parang sinaksak yon dahil sariwa pa ang sugat at malalim din, kaya mabilis na naubusan ng dugo. Inilibing namin si Aki kinabukasan at kitang-kita ang pananamlay ni Mika dahil sa nangyari. Batid kong nalungkot din sina Papa, pero mas lamang ang kuryosidad kung sino nga bang gumawa noon sa alaga namin. Wala naman kasi silang kaaway at halos lahat kasi ng mga taga doon sa amin ay kasundo nila. Wala rin kaming maisip na may lihim na inggit sa amin. Hinala ni Papa na pagdiskitahan ng lasing si Aki kaya nasaktan ng ganon at sa kasamaang palad ay binawian pa ng buhay. Matapos ang pagkawala ni Aki, may napansin ako sa imahen na binili ni Tita. May nakita ko mantsa ng dugo sa bandang dibdib nito. Nang hawakan ko yon ay napagtanto kong tuyo na ang dugo. Sinubukan ko itong punasan ng wet wipes pero nagtaka ako nang hindi ito matanggal sa katawan ng imahen para itong pinturang dumikit doon. Pero sa pag-aakala ko at sa araw-araw kong nakikita ang imahen dahil malapit lamang ito sa may pintuan, wala talagang mantsang yon. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut, nang hindi talaga matanggal ang dugo. Nang panahong yun, Papa Dudut, ay hindi pa namin naisip na posibleng nagsisimula na ang kamalasan sa pamilya namin mula nang mawala si Aki. Hanggang sa dumating ang isang malaking trahedya sa amin. Nasunog kasi ang karinderya ni Tita. Wala siyang kahit na inong naisalba. Naabo ang mga gamit niya doon, pati na rin ang mga kapamimili lamang na supplies at appliances. Nanlumo si Tita sa mga nangyari at ilang araw na iniyakan ang pagkasunog ng karinderya. Mabuti na lamang at nakapag-ipon na rin siya kahit papaano. Ngunit sa kabila ng mga nangyari, dasal pa rin ang dasal si Tita sa imahen. Humihiling siya na bumalik ang mga nawala sa kanya. Kaya lang ay hindi ganon ang nangyari dahil matapos ang pagkasunog ng karinderya, naaksidente naman ang tricycle na pinababoundarihan namin. Weird mang isipin pero doon biglang pumasok sa akin ang ideya na parang isa-isang binabawi sa amin ang mga dumating na swerte. Una si Aki, sunod yung karinderya at yung tricycle. Bigla akong kinabahan sa kung ano nga ba ang pwedeng bawiin sa amin. Hanggang sa maisip ko si Kuya Melvin, yung pagkapasa niya sa board exam ay isa rin sa mga swerteng dumating sa amin mula nang mapasa amin ang imahe ng santo. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut, kung bakit sobrang bigat ng pakiramdam ko. Lagi akong kinakabahan.
Hindi ko naman masabi kay Tita Esang ang mga naiisip ko noon dahil baka makadagdag lamang ako sa stress at mga problemang iniisip niya. Nang hapong yon ay masayang umuwi si Kuya Melvin mula sa trabaho. Sweldo niya noon kaya bumili siya ng pizza, burger at milk tea para i-treat kaming lahat. Kahit papaano ay natuwa si tita at pansamantalang nawala ang lungkot sa mga nangyari. Mabuti na lang anak at may trabaho ka na. Makakatulong ka na sa amin ng tito mo kahit papaano, no? Sabi ni mama. Siyempre naman ma, hanggat nandito ako, magiging katuwang niyo po ako sa lahat. Sa mga gastusin at sa mga problema natin. Huwag kang mag-alala ma, makakaahon tayong ulit. Pagsubok lang yung nangyari at malalampasan din natin yon. Sobrang saya namin noong hapong yon, kwentuhan, tawanan at naisipan pa naming magkantahan. Nag-inom pa sina Papa at Kuya Melvin. Yun din ang unang pagkakataon na pinatikim nila ako ng alak dahil nasa tamang edad na raw ako. Kontra pa si tita noong una pero pinayagan niya rin ako dahil alam naman niyang hindi ako sosobra. Panaybilin din naman si Papa na kapag nakatikim na raw ako ng alak ay huwag kong sasanayin ang sarili ko sa madalas na pag-iinom. Ayos lang daw yon kung paminsan-minsan lang. Pero ang nakapagtataka, matapos nilang mag-inuman ay pumasok si Kuya Melvin sa kwarto ko para makipagkwentuhan. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang sweet niya noong oras na yon. Sabi niya ay gagalingan ko raw sa pag-aaral at huwag magpapabaya kasi pagdating ng araw, isa ako sa mga asahan ni na Papa at ni tita. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay noong niyakap ako ni Kuya Melvin ng mahigpit. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kwarto niya para magpahinga. Naiwan naman ako sa kwarto ko na takang-taka pa rin sa nangyari. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang naging ganon. Mabait naman si Kuya Melvin at nakakabiruan ko rin naman minsan. Pero madalas siyang seryoso kaya si Mika talaga ang mas close ko sa kanilang dalawa. Kaya yung ginawa nung gabing yon ay hindi ko talaga inaasahan mula sa kanya. Kinabukasan, nagtaka ako nang mauna pa akong magising kay Kuya Melvin. Wala naman siyang pasok noon sa trabaho dahil linggo. Nakapag-almusal na rin kaming lahat pero hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Doon na nag-decide si Papa na ipagising sa akin si Kuya. Ilang beses akong kumatok pero mukhang malalim ang tulog niya kaya binuksan ko na lamang ang pintuan. Medyo nahiya akong gisingin siya dahil kasarapan pa ng tulog niya ng oras na yon. Hanggang sa meron akong napansin. Para kasing hindi siya gumagalaw. Kahit naman natutulog ang isang tao, mahalata yung pagtaas baba ng dibdib tuwing humihinga. Pero si Kuya Melvin ay walang kagalaw-galaw ng oras na yon. Kuya? Kuya, pinapagising ka na ni Papa. Nang hindi na sumasagot ay inulit ko pa yon ng 2 beses hanggang sa tuluyan na akong lumapit sa kanya. Inuga ko ang balikat niya pero hindi pa rin siya nagigising. Kinabahan na ako, Papa Dudut. Kaya naisipan ko nang pulsuhan siya. At matapos kong gawin yon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa napagtanto ko. Wala ng pulso si Kuya Melvin. Napasigaw na ako noon, Papa Dudut. Tinawag ko si Papa at si Tita Esa ang halos maglupasay na sa saig si Tita nang malaman niya na wala na si Kuya Melvin. Cardiac arrest ang kinamatay nito. Papa Dudut, sa sunod-sunod na kamalasang dumating sa pamilya namin ay napaisip na rin si Tita Esa kung swerte nga ba ang imahe na dinala niya sa bahay. Nang tingnan ko yun noon ay bigla akong kinilabutan nang mapansing mas lumaki pa ang pulang mancha dito. Tita, napansin niyo po ba yung parang mancha ng dugo sa imahe ng santo? Tanong ko kay tita nang hindi na ako makatiis. Napakunot naman ang noon niya. Dahil hindi niya raw alam yon. At nang ikwento ko sa kanya ang napansin ko ay bigla na lang siyang natahimik. Sa unang gabi ng burol ni Kuya Melvin, dumating ang mga kamag-anak ni Tita Esang at isa na nga doon ang tiyahin niya na manghihilot at naglilingkod sa simbahan. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang
Lola Nessa. Pagpasok pa lamang niya sa bahay namin, yun kagad ang napansin niya. Bakit nakalagay ito sa may pintuan? Peke naman ang imahe na ito. Hindi nyo dapat dinidisplay ang ganito, Esang. Hindi aprobado ng simbahan. Nagkatinginan na lamang kami noon ni Mika. Hindi naman kagad nakapagsalita si tita. Nakakapanibago yon dahil siguro kung ibang pagkakataon lang ay ipagtatanggol niya ang imahen at ipaglalaban na swerte yon sa amin. Ngunit sa pagkakataong yon ay nanahimik lamang siya at pinakinggan lamang ang sinasabi ni Lola Nessa. Alisin niyo lang ang imahe na yan. Kamalasan ang dala niyan at hindi swerte. Galit na sabi pa ni Lola Nessa. Sinabi rin niya na mabigat daw ang pakiramdam niya sa imahen. Hindi lang daw dahil sa peke yon, kundi dahil parang may dala itong mabigat na enerhiya. Sinunod ni tita ang payo ng kanyang tiyahin. Inalis niya sa pwesto ang imahen at nilagay niya muna ito sa kahon at sakay tinago sa bodega. Pero ang sabi ni Lola Nessa, huwag na raw patagalin sa bahay yon. Kaya naman ang mailibing si Kuya Melvin, dinala ni tita ang imahen kung saan niya ito binili. Nagpasama pa siya noon sa akin at ako mismo ang may dala ng imahen. Nalaman namin na patay na pala yung huling nagmay-ari ng imahen. Binangungot daw yung matanda. Pero ang nagpakilabot sa amin ay nung sabihin ng kamag-anak ng matanda na sunod-sunod din ang dumating na kamalasan sa buhay nito bago ito pumanaw. Namatay ang 3 anak at ilang linggo lang ang pagitan. Wala naman daw sakit ang matanda pero sa sobrang paniniwala na swerte ang imahen, halos mabaliw na raw ito sa pagsamba doon. Kaya nang ibenta yon kay tita. Kung ano-anong kwento ang inimbento para paniwalain siya na swerte ang dala nito. Hindi raw si tita ang unang inalok ng matanda na bilhin ang imahen kahit basag na ito at inayos lang para mabuo. Kaya lang ay tumanggi raw ang mga naunang inalok dahil malas nga raw na magtabi ng basag na bagay sa isang bahay. Dahil ayaw na ni titang iuwi ang imahen, iniwan na lamang niya ito sa kamag-anak ng may-ari. Sila na lang daw ang bahala kung ano ang dapat na gawin doon. Basta hindi na raw niya ito iuwi sa amin. Para akong nabunutan ng tinik sa desisyong yon ni tita. Pagbalik namin sa bahay ay parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. May dalangang mabigat na enerhiya ang imahen. Sa dami ng nagmay-ari noon at namatayan pa nga ng mga kamag-anak. Tiyak na kinapitan na yon ng masamang espiritu na nagdadala ng mabigat na enerhiya sa buhay ng sinumang nagmay-ari nito. Sa ngayon, Papa Dudut, ay wala na kahit isang pampaswerte sa bahay namin. Nagpadasal na rin sina tita at pinabless ulit ang bahay matapos ang sunod-sunod na kamalasan. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti kami ulit na nakabangon. Binuhay ulit niya yung nasunog na karinderya dahil maganda nga ang pwesto, muling nanumbalik ang sigla ng munting negosyo ni tita. Nagpatuloy naman kami ni Mika sa pag-aaral, porsigido kaming makatapos para pagdating ng araw. Kahit na hindi hilingin ni na papa at tita, kami naman ang sasalo at mag-aalaga sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po at pagpalainawa ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Aljun. Maraming salamat kay Aljun sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating mga tagapakinig. Tama nga na hindi dapat iasa ang buhay natin na darating ang swerte sa isang bagay. Mas posible kasi ang magandang resulta kung sasamahan natin ito ng diskarte at ng sipag. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan. Walang magandang mangyayari sa ating buhay kung maghihintay na lamang tayo ng swerte at himala. Hindi natin kontrolado kung kailan darating ang swerte. Pero ang mga desisyon natin sa buhay, kayang-kaya nating samahan ng sipag at diskarte para magbukas ng mga oportunidad. Sa ganitong paraan ay hawak natin ang kalalabasan ng lahat dahil atin itong pinaghihirapan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers po natin sa ating authentic channel.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po